nirecommend na, nilaglag na ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Martin Romualdez? Wala tayong idea. Yan ang gusto nilang isipin ng mga mamamayang Filipino na si Martin Romualdez nilaglag na. Kasi yung strategy ng mga critics po, divide and conquer. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So kani-kanina lang nagpa-press con si DPWH Secretary Vince Dizon para i-update po yung ating mga mamamayang Filipino sa issue ng flood control anomalies. Di ba? Mga kababayan, kasi ang sabi ng ating Pangulong Bongbong, before Christmas, may mga makukulong o magpapasko sa kulungan. At dapat managot yung dapat na managot. So ngayon, ito na yung update. Ang sabi kanina sa press con ni Vince Dizon, 87 individuals were either charged or recommended for charges related to flood control projects controversy, and 23 individuals charged in court for flood control projects. Ayan managot ang dapat managot. Kasama dito sa mga individuals, 87 individuals recommended charges of plunder, malversation, anti-graft, and bribery, and others. Si dating Speaker Martin Romualdez, former Representative Elizalde Co, si Sara Rowena Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation, dating DPWH Secretary Manny Bonoan, former Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, former USEC Roberto Bernardo, former USEC Maria Catalina Cabral, COA Commissioner Mario Lipana, Construction Workers Representative Edwin Garjula, Oswag Ilonggo Representative James Ang Jr., Posong Pinoy Representative Jenny Niesa, Onyesay, Bulacan Representative Agustina Pancho, Cagayan Representative Joseph Lara. Ito natakpan, hindi na maano. Anyway, mamaya mga kababayan, makikita natin yung kompletong listahan. Ito naman yung listahan ng mga arrested na: si Gerard Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Gregorio Cirano, Juliet Calvo, Dennis Abagon, Lerma Caico, Felizardo Casono, Montrexis Tamayo, at large si Saldico, Timogen Sakar, Aderma Angeli Alcazar, taga rito ito sa amin, mga taga Sunwest Construction, si Sara Benaventura, Consuelo Aldon, Noel Cao, lahat ito taga rito, Anthony Ngo. Tapos sabi dito, passport of Saldico has been suspended. Ito mga DPWH officials, ito mga Sunwest Construction officials, mga taga rito sa amin. Other contractors, yan po, si Maria Roma Angeline Rimando, St. Timothy Construction Corporation, Sally Santos, Sims Corporation, Mark Alan Arevalo, Wawaw Builders, Robert Imperio, IM Construction, Moises Tabocol, Silver Wolves, Alvin Jigo, Silver Wolves. So, paano yan, Mr. Maravillas, kasama si Martin Romualdez, dating speaker sa recommended for charges, kasama sa 87 individuals. Mabuti na yon mga kababayan, para matahimik na yung mga critics na may pinipili. O diba? Kasi yan ang gustong mangyari ng mga critics ng ating Pangulo, lalo na po ng mga DDS. Hindi sila matatahimik. And I think kahit kasuhan pa si Martin Romualdez in relation sa flood control mess, hindi pa rin sila matatahimik.
Bakit naman niya, Mr. Maravillas? Kasi po, ang gusto nila, after Martin Romualdez, na mapin down si Martin Romualdez, ang sunod po, mastermind, ang kanilang tinatarget talaga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan dyan. Di ano niya, Mr. Maravillas, nirecommend na, nilaglag na ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Martin Romualdez? Wala tayong idea. Yan ang gusto nilang isipin ng mga mamamayang Filipino na si Martin Romualdez nilaglag na. Kasi yung strategy ng mga critics po, divide and conquer. Pero mga kababayan, alam naman natin, yung pag-recommend ng pag-file ng kaso or pag-file ng kaso mismo is another thing. Is one thing I mean. To prove the guilt, yung pagkakasala kung talagang sabit si Martin Romualdez dito sa flood control anomalies is another thing. Diba? Kapon nga, kinasuhan na ng isang grupo, yung grupong UPAC, nag-file ng kaso kay Martin Romualdez, kay Saldico, tapos kay Congressman Vargas ng Quezon City. Nang i-check natin kung sino yung nasa likod, yung grupo ni Mike Defensor. The same group mga kababayan. Ito, sa report ng Batas PH, 1 billion civil cases versus Romualdez Co. 1 billion civil forfeiture cases against dating Speaker Martin Romualdez, si Saldico, tapos si Quezon City 5th District Representative PM Vargas. Final kahapon sa City Regional Trial Court. Sabi dito, mukhang lutong Macau ng natalong karibal at mas lalong kainainala dahil ang pangunahing personalidad na nasa likod nito ay si Ros Nonolin, asawa ng isang foreign Chinese drug lord, drug at pogo personality, na ang koneksyon sa droga at pogo ay nabulgar sa 19th Congress Quadcom kung saan direktang nakabangga niya si Congressman PM Vargas. Si Lin ang endorsed candidate ni Mike Defensor. Nakita na ninyo ang may wagang kamay na nasa likod? Grupo, mga kababayan nila. Grupo ng mga DDS ang nasa likod. And sa tingin natin, kahit pa i-recommend na ma-file ng kaso si Martin Romualdez, kasama siya sa ni-recommend 87 individuals na ngunguna si Martin Romualdez. Recommended charges of plunder, malversation, anti-graft, bribery, and others. Hindi pa rin matatahimik yung mga DDS kasi ang game plan nila, durugin si Martin para ultimately maisabit si BBM. Yan ang sinasabi nilang big fish. Si Martin, saka si mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sasabihin nila mga kababayan, itong pag-recommend ng kaso laban kay Speaker Martin just to appease the anger ng mga mamamayang Filipino na dapat nga anya kasuhan at makulong yung mga big fish, hindi yung mga sapsap at dilis. Nag-gauge na ninyo? Ganon mga kababayan. Hindi pa rin sila matatahimik niyan. Sigurado yan at sasabihin nila drama. Just for the president to survive, mga kababayan. Yan ang magiging linyahan nila ng propaganda. But anyway, I think wala pang pinapalabas yung kampo ni Martin Romualdez kung ano yung magiging statement nila with the recommendation to file charges laban sa kanya. At sa tingin naman po natin, kayang-kaya ito ni Martin. Sabi nga natin mga kababayan, yung pag-file ng kaso is one thing, or pag-recommend to file a case against anyone is one thing. Kahit file na po, alimbawa, tulad ng ginawa ng UPA kahapon. And to prove the guilt of the person being accused or charged is another thing. Diba? Hindi ko mo kinasuhan, guilty na. Ang tao mga kababayan, dapat mong i-prove beyond reasonable doubt. Ganon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pamilya Marcos po, tambak yung kaso na final nung mga nakaraang panahon. Diba? Close to 1,000. Ano nangyari sa mga kasong final po? Forfeiture cases, graft,
ill-gotten. Wala man pong prueba. At malamang ganun din ang mangyari kay Martin Romualdez. Wala mang malakas na prueba. Pinulitika lang. After years of trial mga kababayan, napawalang sala yung mga Marcoses. Malamang ganun din ang mangyari kay Martin Romualdez. Pero lalong bumango yung mga Marcoses. Nanalo nga si President Bongbong Marcos. Malamang ganun din. Pero magagamit ito sa black propaganda siyempre. Matutuwa yung mga DDS. Kasi, tingnan mo niya, may magagamit na sila sa black propaganda para durugin si Martin Romualdez. Ganun lang po, mga kababayan. Anyway, pakinggan natin yung presko ni Vince Dizon kanina. Na malamang hindi pa rin paniwalaan ng mga DDS. Pagdududaan, pati ito mga statements na to ni Vince Dizon. Laban na kailangan gawin sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Pero, tingin ko naman, very hopeful ako at nakikita ko naman na meron ng mga paunti-unting pagbabago na nangyayari. So, if I can just start very quickly, pwede na ba? Pwede na. Di ba? Yeah, easy. Saan ba kayo Kaya nakalaskay na naman ako ni Joseph. Anyway, so, I just wanted to start off by reiterating the President's directives. No? And no better person to reiterate that than the President himself. So, let's just watch this. This was taken from one of his presentations, press conferences na past month. I-replay yung statement ng ating Pangulo. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na kinakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ito ay hindi na mauuli. Kaya, yung mga tao yan na kasangwat dyan, eto, mga walang yan ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang mariligaya ninyong araw. Habulin na namin kayo. Okay, so the President said that very clearly in one of his press conferences, and he has repeatedly said that over the course of the past 3-4 months. And yan, even in private, lagi niyang sinasabi sa atin yan. And tatlo lang naman talaga paulit-ulit kong sinasabi, ang direktiba ng Pangulo. Panagutin yung mga dapat managot, ibalik ang pera, and reforma yun ng DPWH. Yun lang. Hindi siya madaling gawin. May proseso yung lahat. Hindi yan pero sa tingin ko, dito sa makikita natin ngayon, ng 3 kalahating buwan na nandito ako, tingin ko, meron na tayong mga nagawa, pero umpisa pa lang ito. Paulit-ulit naman sinasabi ng Pangulo yun na this is only the beginning. And I just like to go through them one by one. So unahin natin yung mga mananagot. So, ito nakita nyo na, yung mga nagsimula na yung mga pag-aaresto, nagsimula na yung mga pag-file ng kaso. Pero, siguro tingnan natin ang pangmalawakan. No? So, next slide please. Right now, 87 na tao na ang nagrekomenda ang ICI at ang DPWH ng kasamang DOJ ng mga charges of corruption, anti-graft, bribery, and others. 87 individuals. Kasama dyan si former Speaker Romualdez, si former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, a COA commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan, Correction na natin yung statement niya,
ni Vince Dizon, yung ICI po, sinabmit lang yung kanilang findings, referral to the Ombudsman. After na humarap sa sa ICI si Martin Romualdez. Pero walang adverse findings of guilt. Procedural lang yung ginawa. Kasi lumalabas dito, nag-recommend na kasuhan. Wala man pong ni-recommend na kasuhan yung ICI sa Ombudsman. Ayan malinaw. ICI. Kailan ito? November 25. Sabi ng ICI, no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Sabi ng ICI, the Commission underscores the referring the matter at its stage. At this stage is intended to permit the Honorable Office of the Ombudsman to promptly and immediately undertake its own fact-finding inquiry, consistent with established principles of coordination and to avoid duplicative or fragmented investigation. Sabi po sa document na sinabmit ng ICI sa Ombudsman. Sabi pa ng ng ICI, as the constitutionally designated disciplinary authority over public officials, the Office of the Ombudsman is better equipped to determine whether the circumstances thus far disclose warrant administrative or criminal accountability under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, the Code of Conduct and Ethical Standards, and other applicable laws. The ICI will continue to discharge its mandate under Executive Order Number 94. Any additional documents, evidence, or statements obtained in the course of its ongoing inquiries that bear upon this referral will be promptly transmitted to the Honorable Office of the Ombudsman. Importantly, the ICI explicitly states that the referral is issued without any finding of conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Referral lang po yon for further evaluation. Kung kailangan kasuhan talaga si Martin Romualdez, kailan yung reporting ni Vince Dizon po, as if nag-recommend na po yung ICI na kasuhan, hindi pa man po, referral lang. Nililinaw natin ito kasi alam naman po ninyo, pagdating sa communication, madalas ang miscommunication and misinterpretation po ng mga balita. Kaya ulit-ulit natin yung paglilinaw. Hindi po nag-recommend ng kaso. Wala nga pong conclusion of guilt. Ni-refer kasi parte yun ng proseso. Bala na niya kayo, ito yung findings namin. Wala kaming nakitang guilt sa aming ginawang investigasyon kay Martin Romualdez. Pero pag ibinalita po sa mainstream media, parang may guilt na. Pati yung reporting ni Vince Dizon po. Kaya gusto nating itama. But anyway, balikan natin mga kababayan yung presko ni Vince Dizon. Nasa Ombudsman na. Through referrals, filings by the ICI and DPWH. Siyempre kasama na rin dyan yung BGC Boys, kasama ng iba pang mga empleyado ng DPWH at kasama rin ng mga iba't iba pang contractors at meron pang ibang mga private. 87, halos mag-iisang daan na yan. So, hindi kaunti yan, no? At hindi mga maliliit na pangalan, yung mga refer ng ICI at ng DPWH. Ni-refer. Pero sabi nga ng Pangulo, Ombudsman, Ni-refer. kailangan, pag magkaso sa korte, kailangan matibay ang Correct. kaso. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng Ombudsman. No, kumakalap pa siya ng dagdag na ebidensya, katulong ng ICI, katulong ng DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, para pag-file sa korte, siguraduhin malakas ang kaso. No? At umpisa pa lang ito. No? Umpisa pa lang ito. No? Marami pang mga i-refer sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. So, ulitin ko. At ngayon, meron ng 23 individuals, can you go back? Na meron ng kaso sa korte. No, kasama na din dyan si Saldico, etc. No, may kulang dito. No, anyway, so alam na naman natin sila. No, so kasama si Sara Vizcaya sa kaso sa Davao. Dalawang kasong
dalawa ang kaso ngayon na final sa Sandigan at sa RTC ng Digos. No? 16 sa... Ayan, nag-edit siya. So, hindi, alam naman natin lahat yun. No? So, sa Oriental Mindoro, kasama si Zaldico at yung mga DPWH personnel. Sa Digos naman, kasama si Sara Diskaya at yung mga DPWH personnel na nandun. So, at ang sabi ng ombudsman, yung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ipa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So, abangan na lang natin yun. No? Okay. So, ang punto natin dito is yung direktiba ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nakikita na natin sa mga final sa ombudsman at sa mga yon finafile na sa korte. At ulitin ko, hindi lang maliliit na isda yun. May mga malaking isda doon. Doon na tingin ko naman, nakikita ng mga kababayan natin. Pero dahil na may proseso tayo, hihintayin natin ngayon at may tiwala tayo sa ombudsman sa kanyang kakayahan at sa kanyang resolve na mag-file ng mga kaso sa korte para talagang tuluyan ng managot ang mga dapat managot. So yon, unang-una yon, ang dapat managot ang dapat managot. Ikalawang direktiba ng Pangulo yung ito na pala yung mga na-aresto, no? So alam nyo na yan, no? At mayroong mga at-large tayo. By the way, nakansila na rin ang pasaporte ni Zaldico. No? Ibig sabihin, maliit na talaga ang mundo niya. Ang presidente mismo ang nag-announce niya. No? At hindi na magtatagal yan, tingin ko, sa galing ni Secretary John Vic Remulla. Nakita niyo naman na eventually, ganyan din yung nangyari kay former Congressman Teves, pero nahuli din siya, naiuwi din siya. Tingin ko, ganyan din ang gagawin ni Secretary John Vic ng DILG, katulong ng PNP, mahuhuli din natin si Zaldico at madadala ulit natin siya, babalik natin sa Pilipinas para harapin ang hustisya dito sa bayan natin. So, next slide please. And of course, dito sa loob ng DPWH, 90 na ang either na-dismiss, na-suspend, at may administrative cases. 90 na. And again, umpisa pa lang yan. No? Tuloy-tuloy yan. Hindi kami tumitigil dito. No? Ang naka-assign na dito ngayon ay si Undersecretary Ato Bisnar at si Yusek Rafi Torgano. Sila talaga ang nakatutok sa pananagot, both within DPWH and mga nasa labas din ng DPWH. No? At syempre katulong nila si General Azurin sa ICI. So, tuloy-tuloy tayo dyan. No? Wala tayong tigil dyan. At tingin ko, tataas lang ng tataas itong mga numerong nakikita nyo ngayon. Yung 87 na nasa ombudsman at yung 90, yung 23 na may kaso na sa korte at itong 90 na to na dito sa loob ng DPWH. No? Tuloy-tuloy lang yan. Hindi tayo titigil. Okay. Ngayon, mapunta naman tayo sa pagbabalik ng pera. No? So ito, equally important to sa mga dapat managot. At umaandar na tayo dyan. No? Alam nyo naman, 13 billion na ang na frozen, na freeze na assets. 13 billion. 13 billion in frozen assets. Next slide, please. Sorry. Naibalik na parang 150 million to date na voluntary binalik. Si Alcantara, si Opulencia. At may mga balita kami na mayroon ding iba pang magbabalik na mas mataas sa kanila. No? Aside from the two. No? Pero hintayin na lang natin yon. At may balita din na si Alcantara magbabalik ulit ng, I don't know, ilang daang milyon. No? 200 million daw So, ulit. kasi tanongin niyo ako, napakaliit nito, 100 million napakalipis sabi nito. ng ating Pangulo. Kasi 100 million rin sa tinapon nila sa casino. Eh. Diba sabi nila, 300 million daw, casino pa lang yun. So, manipis yan. Dapat magbalik pa yung mga yan. No? Pero, tingin ko yan ang ginagawa ng ombudsman at ng DOJ nila sa pagkakausap nila kaya sa mga hawak na nila. No?
Next slide, please. At alam nyo naman, 48 million o close to 50 million na yung naibebenta at tuloy-tuloy lang. No? Hinihintay ko lang yung Rolls Royce ang hinihintay ko. Benta. Yung payong, yung mahiwagang payong ang hinihintay ko. Sino kaya ang ang mananalo sa pagkuha ng mahiwagang payong ng Rolls Royce? Yun ang inaabangan natin lahat. So, pero tingin ko aabot din tayo doon. No? Magandang gawing museum piece yung Rolls Royce na yun. And then, sinabi ko nga, 13 billion na ang assets na na-freeze. No? Close to 5,000 bank accounts, 283 insurance policies, 8 choppers and airplanes, 255 motor vehicles, 178 na mga bahay at lupa, kondo, 16 e-wallet accounts, 3 securities accounts. And again, tuloy-tuloy pa rin yan. Lalaki pa ng lalaki yung numero niyan. No, at abangan na lang natin ang mga susunod na gagawin ng AMLAC kasama ang DOJ. Okay, please. And of course, we have forged partnerships para kasama na rin to sa reforma with the Insurance Commission, with the AMLAC, and the Philippine Competition Commission. No? So, tuloy-tuloy tayo dito. No? Pero, while importante talaga na managot yung mga dapat managot, makulong yung mga dapat makulong, maibalik ang pera, importante din na gumawa tayo ng mga reforma para hindi na maulit ito. No? And I think ito talaga sa mga susunod na buwan, lalo na papasok ng 2026, ito ang kailangan talaga nating tutukan. Di ba? 2.5 years na lang. Yun na lang ang term ko din dito. 2.5 years din. No? Maximum. 2.5 years na lang ako dito. Pero sila Yusek Lara, sila D.E. Kenneth, sila ADE Paul, sila yung mga bago nating hinahire, sila Dave. Matagal pa ang kanilang career. Si Yusek Lara has been here for what? 15 years? 12 years, sorry. 12 years. Diba? Matagal pa ang career ng mga yan dito. And they are the next generation. And it will be up to them where this agency will go. That is why, starting January, the DPWH is going to go on a massive recruitment. Massive recruitment kami. Magkakaroon ng mga job fair sa mga eskwelahan mismo. Sa UP, sa UST, sorry, syempre sa Gasal, panalo kami kahapon. Kaya inuna ko yung UP kasi ayaw naman natin na magagaling talaga ang mga engineer ng UP. Pero panalo kami kahapon, tayo siga. So, anyway, sorry, I just had to put that in. Sorry. Sorry, Yusek Lara, UP magkatabi kayong UP. So, next year na lang ulit. So, January, magsisimula na kami ng mga massive recruitment sa mga schools, sa UP, sa UST, sa Lasal, sa Ateneo, sa Mapua, sa FEU, PUP, UE, all over. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mag-recruit tayo ng mga engineer, mga accountant, para talaga mag-infuse na tayo ng fresh blood. And I'm announcing this already today, sa ating mga schools. Hopefully you can help us really recruit people and really, make people realize, especially the young generation, na importante silang mag-participate dito sa reforma natin. And the best way to participate in this reform effort sa DPWH is to join DPWH. Yung 90 na DPWH officials na either nakasuhan o nasuspend, dadami pa ng dadami yun. So, buti din ng ilang daan yan. So, kailangan talaga namin mag-recruit. So yan. So, that's very important. And just finally, sorry, we don't have a lot of time, but I'll just go through the other things that we have done over the last 3.5 months. Obviously, Oplan Contrabaha is very important, launched by our president in Metro Manila, in Cebu, and in Bacolod. So this is Bacolod, and then Cebu.
no? Uplan kontra baha. I just wanted to tell you where else we're gonna go. Paglilinis Next month, we're going sa to go mga to ilog. Rojas, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato City, and the area in the Rio Grande River Basin in Cotabato, Maguindanao area, Cagayan de Oro, and others. No? Ang dami nating pupuntahan kasi ito talaga kailangan natin to. Lalo na wala tayong locally funded flood control projects sa 2026. So talagang kailangan nating i-launch ito at gawin ito habang hindi pa umuulan papasok ng 2026. So these are the other areas na mag-launch tayo sa January. Okay. Other things that we have done, yung post-disaster repairs, no, napaka-importante nito. No? At dito din pinapakita natin kung ano ang posible. Karaang mga disaster, napakatagal ng repair. Classroom, ng health center, ng kalye, ng tulay, ng ospital. Ang tatagal, no? In fact, may mga nagreklamo sa aking mga LGU at nagreklamo din sa Pangulo natin na may mga disasters taon na ang binilang, hindi pa naaayos. So, yun ang isa sa mga binabago natin. And ito yung mga ginawa natin sa Cebu. Nakita nyo naman yung Bugao Hospital, I think in 1 month lang, operational na siya. In fact, mas maganda pa siya ngayon kaysa nung bago tumama ang lindol sa Cebu. It's much better now. And sabi ko nga, kaya naman palang gumawa ng DPWH ng ganito kaganda. No? Kaya naman pala at ganito kabilis. No? Nagulat. Kahit ako nagulat. I did not expect the speed and the quality of the work. No? Pati yung hospital administrator, nagulat siya. Yung hospital niya, mas maganda pa ngayon kaysa bago tumama yung lindol. So, kaya naman pala. So, kailangan nga consistent. No, gagawin natin to sa lahat. No, and I want to congratulate the team in Cebu for doing such a great job here and such a fast job. No, wala pa atang 1 month and a half. Tapos na to. At nakita niyo naman, napakaganda ngayon. No? So, next, of course, alam niyo naman yung mga ginawa nating 10 cities. Napakabilis din ginawa to. Linggo lang binilang natin dito. Doon yung uunahin ang trabaho at hindi uunahin ang pagnanakaw, maayos ang gawa at mabilis ang gawa. No? Problema eh. No? Siyempre, pag pagnanakaw ang priority, walang mangyayaring ganyan. Pero kapag trabaho ang focus, yan ang makikita nyo. Kasi hindi na talaga natin pwedeng ayusin yung nasirang yun eh. Kasi pag inayos natin yun, guguho at guguho ulit yun. So we had to find a safer way, and the safest one is now on the left. So I will be there later this morning. No? 1.5 months lang ang timeline yan. Matatapos yan. So, kayang gawin. Kayang gawin. So, next. Thank you. So yun. So 3.5 months in DPWH. So let's hope that the next 3.5 months will be less stressful, which I doubt. It probably will be more stressful, but basta trabaho lang trabaho tayo. And ulitin ko, kung uunahin ang trabaho at hindi yung mga kalokohan, hindi lang mabilis ang trabaho, kundi maayos pa ang trabaho. At tama ang cost, ang presyo ng trabaho. Good morning, Sec. Isa Cotoner from Bomba Radio, Philippines. Sec, unahin ko na yung katatapos lang kasdos ng umaga, the bicameral conference. Kasi may 20 billion, almost 20, mahigit 20 billion, no, na instead na mapunta sa DPWH budget ay inilagay siya sa PhilHealth. So, what will be the effect nitong pagtanggal po ng 20 billion doon sa budget? Makaka-apekto ba to doon sa mga project implementation nyo po? Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa Bicameral Conference Committee, sa Senate at sa House, lalo na kay Senator Janet Cage, Woman Chairperson ng Mika Swansig. No, dahil talagang grabe po yung ginawa nilang pagtatrabaho. And kitang-kita naman yung transparency
at yung openness noon na ginawa nila, which is unprecedented. So, congratulations to the Senate and the House for a successful bicameral conference. The DPWH budget, I think it's 529 billion, which is 40% lower than the 881 billion originally proposed in the NIP. More than 300 billion pesos lower. No? And okay lang yun. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay maglinis siya at ma-implement siya ng tama. Di ba? Ang budget per se, hindi masama. Di ba? Ang masama, kapag yung mga proyekto sa budget, ginawang ghost, ginawang substandard, pinagkakitaan lang. Yun ang masama. At yun ang nakita natin itong nakaraang mga taon, nakaraang mga dekada na. At yun ang commitment ng administrasyon ni Pangulong Marcos na itong parating na 2026, kahit na bumaba yan ng 40%, yung budget na yan ay mapupunta lahat sa mga kababayan natin para sa mga tamang project na makakatulong sa kanila. So to answer your question, we will make do with what the Senate and the House has approved. Gagawin natin yan. Gagamitin natin ng tama ang budget na ipinagkaloob sa atin ng ating Kongreso. At yan ngayon ang aming trabaho ngayon. So magsisimula natin ano yung mga proyekto, magsisimula na kami niyan. At magsisimula kami sa Okay trabaho, lang, hindi kahit pa binawasan. kahit na wala pang 2026. Basta't walang manakaw. by applying Magbawas sa pagnanakaw. materials price data, yung bagong cost of materials sa lahat ng mga proyekto na inapprove ng ating Kongreso. So, gagawin na yon ng ating nila Yusek Lara and team, kasama yung ating mga implementing offices, at yan lahat ay papublish natin come January sa Transparency Portal para makita ng lahat. And then, mag-i-implement na tayo ng tama. Pero Sec, hindi ba mako-compromise yung quality ng projects considering na bumaba nga po yung budget nyo? Kasi yung last time na sinabi nyo for the 45 billion, baka may mga hindi kasing projects na unimplemented. Malalaman natin yan kapag ginawa na nila Yusek Lara yung kanilang trabaho. Iisa-isahin na nila yan. Iisa-isahin na natin yan. Ngayon, kung merong kulangin, may marami naman pwedeng yun. Pwedeng i-modify. Di ba? Or pwede kung meron tayong savings, which I'm quite confident, magkakaroon tayo ng malaking savings sa 2026, pwedeng gamitin yon para mabuo yung mga proyektong kukulangin. So, meron namang rules dyan. Pero ang importante, meron na tayong budget, klaro na, ngayon, execution na tayo. Sec, with regards dun sa restitution, since pinesent nyo nga po yung mga nabalik na din sa pamahalaan, kasi si Mayor Benjamin Magalong said na kailangan itong restitution na nangyayari ay open din siya sa public kasi the public doesn't know kung ano yung nagiging basihan to get. Sige man lang ang pag-isaso ni Magalong, pabida man lang po. Hindi na lang tumutok sa kanyang lungsod. Kasi yung mga DDS, mga kababayan, gustong gawing kandidato pagka vice presidente si Magalong. Hindi si Amy Marcos. Katandem ni Sara, mga kababayan. Huwag tayong naniniwala dito sa mga pakikisawsaw, pabida ni Magalong. Ginagamit lang yung mainstream media para makalibre ng media mile age po. Makilalang mabuti, maging top of the mind yung kanyang pangalan. Huwag kami Magalong. Give 100 million. I agree 100%. Everything should be open to the public. Everything. Wala dapat sinisikreto. Lalo na pera ng tao yun eh. Di ba? Hindi naman pera ni Alcantara yun eh. Tsaka ni, pangalan ni Opulensya yun eh. Hindi mo na pera yun eh. Di ba pera yun ng tao eh. Pera nating lahat yun eh.
So dapat talaga open. I agree with him. And I think yun naman ang gagawin ng DOJ. I'm sure. Yun ang gagawin nila. Okay, last sa end ko, Sec. Dami naman. Year-end eh. Last sa end ko, Sec. With the recent resignation of Commissioner Singson and yung mga issue na kinakaharap ng ICI, sa tingin niyo, sir, the next, kasi nabanggit niyo by January, magpapasa pa kayo ng referral. So do you think ICI ay buhay pa during that time? I think so. I think so. Wala namang ano eh. Diba? I mean, I think tuloy-tuloy naman ang trabaho eh. Diba? Especially kami. Ang katrabaho talaga namin si General Asurin sa investigasyon. Katabaho nila Yusek Bisnar, nila Yusek Torgano. Yan, tuloy-tuloy yan. Hindi humihinto yan. No? And in fact, meron na kaming mga nakapila na mga base sa mga kanilang mga evaluation and validation ng suspected ghost projects para mag-refer na at mag-file. So tuloy-tuloy yan. Hindi tumihinto ang trabaho. Tuloy-tuloy lang. Thank you. Okay. Go ahead, Next. Lance. Hi, Sepo from Newswatch Plus. Sir, balikan ko lang po yung ifa-file natin na referrals sa Ombudsman by January sa Cebu. May mga personalities or contractors na ba tayong tinitingnan for this project? Meron, pero hindi ko naman masasabi kung sino. Hintayin natin yung filing. Okay, Pero sir. meron. Okay, sir. Aside from the Cebu project, sir, meron pa ba tayong ifa-file by next month, by January? Marami. Clue? Huwag na, hintayin mo na. Okay. Pang New Year na yun, year-end pa lang. Okay, Pang sir. New Year na yun. Sige, sir. Doon naman po sa recruitment program nung sa mga young engineers and accountants. Sir, paano yung magiging process nito? May magkakaroon ba ng parang memorandum of understanding with the schools para direct na yung... Hindi naman kailangan siguro. I don't think we need to do it so formally. I think, first of all, a lot of our graduates are going to be looking for jobs. Di ba? And alam mo naman, yung mga sa eskwela naman, uso naman talaga ang mga job fair. So kami, sasama lang doon. At kami makikipagkompetensya sa mga private companies para to recruit the best and the brightest engineers, accountants, etc. No? So, Okay. we will anong tawag doon? We will appeal to the idealism and the patriotism of the Gen Z graduates next year. And, hindi mababa ang sweldo ng gobyerno. Yung mga entry, lalaban ang sweldo ng gobyerno sa private, entry level. Sec, follow-up lang dun sa Nagapan. question ni Lance. Sa tingin nyo ba, hindi kayo may hirapan mag-recruit since parang meron ng stigma sa DPWH? That's why I said we have to appeal to the patriotism and idealism of the youth. We have to appeal. Alam ko, there is zero trust in this agency. Pero paano natin mabaguhin kung yung mga idealistic, patriotic, Gen Z graduates natin hindi sasama sa atin? Kailangan. Kasi this is their government, this is their country. They're the ones, kami patapos na. Diba? Lawrence Tanong. So we have to do that. Lawrence Tanong sa Radyo Pilipinas. Follow-up lang din doon kay, paano natin ma-filter or paano natin ma-prevent yung mga bagong students na to na papasok sa DPWH na hindi ma-influence ng mga natitira pa. Kasi Napakagandang tanong. for sure marami pang Henry Alcantara na nandito ngayon. Napakagandang tanong yun. Unang-una, ayaw mo naman, fear is a very powerful motivator. So, hindi lang para sa mga papasok dito, pero para sa mga nandito pa ngayon, siguro naman, ayaw nilang matulad kay Bryce, kay Mendoza, Alcantara, Pakanan, o sino-sino pa. Ayaw nilang matulad doon. Nakita niyo naman yung these people will spend most likely the rest of their lives in jail. I don't think they want that. So, unang-una yun. Matuto na sila. Matuto na kayo. Diba? Kasi siseryosohin namin to. Hindi to, tsaka umpisa pa lang yan. So, that's number one. Number two, I think will be critical. Transparency,
Yung mga reforma na gagawin namin, by the way, on the budget na i-announce namin sa New Year, lahat yan. Yung strict monitoring, no? Lahat yan. Pero, nasa tao yan eh. Nasa tao yan eh. Kung ikaw ay magpapadala, nasa sa'yo yan eh. Diba? So, kailangan din tibayan ng loob ng mga, lalo na yung mga bagong papasok dito. Sir, Ay, ganyan, go ahead. sir, looking at the issue of yung built-in overprice because of the inflated construction materials price data. Sir, di ba it happened because, di ba sir, ano yan eh, Regional Office Price Monitoring Committee and there was the DEO Price Monitoring Committee. So it happened because all the regional offices and all the DEOs were doing the inflated price That's right. construction price materials. Correct. Correct. So, sir, bakit parang certain RDs were not covered by the ang panagutin ang mga dapat managot? Kasi sir, di ba lahat ng regions, it happened, all regional offices had that built-in overprice eh. Yeah, siguro, maghintay na lang tayo, Rainier. Yung sa pananagot ng mga RDs, sabi ko nga, ilan na yung ngayon? 90 na, di ba? Yung DPWH personnel. So, hintayin na lang natin. Maghintay na lang tayo. Ngayon, tama kayo doon, kaya nga ang ginawa natin sa pagbabago ng CMPD this time around, sinentralize natin sa central office. Ang central office, yung opisina ni Yusek Lara mismo ang bumaba. Hindi tayo nagtiwala at nagpagawa ng canvassing sa regional at district office. Ang mga taga-central office ang bumaba at nag-canvass at bumaba sa mga regions at sa mga DEOs. Yun ang malaking pagkakaiba ng ginawa natin ngayon. Yung pananagot, hintayin lang natin. Aabot din tayo dyan. Joseph Moro. Sir, dun lang sa budget mo po, pwedeng pa-detail lang, ba't nagkaroon ka ng savings na 20 billion? Hindi ko maano yan kasi Senate ang Senate po at ang BICAM po ang nag-determine on. We just provided a revised adjustment factor that incorporated holding and other market conditions. Pero lahat yun estimated pa rin. Ulitin ko, pagka kuha namin nung final na list of projects, yung CMPD na bago, i-apply namin doon isa-isa. So yun ang gagawin ng Yusek Lara between now and January. So hopefully they can finish in hopefully a month or 2 months max. But gagawin na natin yan. Na lang. May statement ka sir kanina in terms of accountability na may sinabi ka na hindi maliliit tong mga isda. To. But some people may disagree with that statement. Meaning to say the central figures that we've seen over the months. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-file sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakalam ko, tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director, etc. Okay. Pero yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Kasi sa proseso natin, sa legal process natin, ang ombudsman o ang DOJ ang magfa-file ng kaso sa korte. So, yun ang proseso natin. Yun ang finalo na proseso dun sa kaso ni Zaldico, sa kaso ni Sara Diskaya. Yun din ang susunding proseso ng ombudsman dun sa mga 87 na mga pangalan na nasa ombudsman na. So magtiwala po tayo sa ombudsman natin. Thank you, Secretary. So yun mga kababayan, ang latest na balita, papresko ni DPWH Secretary Vince Dizon. So ulitin natin, si Martin Romualdez po, abang kasama sa ni-refer sa ombudsman, yung ICI po na nag-refer walang findings of guilt tulad po ng dati.
And bala yung ombudsman mag-evaluate. Yan ang status ngayon sa nirefer na findings ng ICI. Kasi pag tiningnan po natin yung presentation ni Vince Dizon, pag hindi mo inanalyze ng maayos, lumalabas kasama si Martin Romualdez sa nirefer ng ICI para kasuhan. Wala man pong ganun po, mga kababayan. Nirefer po for evaluation as part of the process. Tulad ng paulit-ulit nating sinasabi. Parte siya kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, sa nag-appear sa ICI para maimbestigahan. Tama po. But anyway, halimbawa pa, i-refer na kasuhan after evaluation ng ombudsman, pinakasuhan sa DOJ. Sabi nga natin, mga kababayan, ang pag-file ng kaso is one thing. Ang pag-prove sa kasong isinampa is another thing. Tama po? Maraming kinasuhan po, tulad ni Enrile at yung kanyang chief of staff, si Attorney Reyes. Ano nangyari po? After several years of trial, napawalang sala yung dalawa. Si Binay, ganun din. Kaya lang, sabi nga natin, pag kinasuhan ka, magagamit na sa propaganda. At tuwang-tuwa niyan, mga kababayan, yung mga critics ni Martin Romualdez, o tingnan mo niya, pinailan ng kaso. Hindi ko mo pinailan ng kaso, guilty na. Tama po. Until proven guilty. Beyond reasonable doubt. Yan po ang batas. Isabi nga natin, yung ating Pangulong Bongbong po, ang pamilya Marcos, tinambakan ng kaso, malaman pong napatunayan. Malamang ganun din ang mangyari kay Martin Romualdez. May naman po yung mga ebidensya, mga kababayan, pero sabi nga natin, magagamit nila sa political propaganda. Lalo't papalapit na naman po yung eleksyon. Ayan lang muna, mga kababayan, yung ating medyo mahaba-haba na video ngayon. Natin sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley from Australia. Yung mga gusto na mag-order po nito, mag-message na lang po kayo sa akin at sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.